Hello sa lahat, Gerard here sa isa na namang video on taxation. So sa video na ito, pag-usapan natin kung paano mag-file ang isang mixed income earner ng kanyang annual income tax return. Ang isang mixed income earner ay isang individual na kumikita from both compensation at business income. Conversely, kung kumikita lamang siya sa isang employer-employee relationship, siya ay isang pure compensation income earner. While kung kumikita siya solely from business income, siya ay pure business income earner. Bago ako mag-umpisa, emphasize ko na hindi ko na po ipapakita ibang mga portions ng Form 1701. Mga importanteng items lang babanggitin ko connected sa pag-compute at accomplish ng annual income tax return. So after na iselect ang Form 1701A sa EBIR forms, make sure na iselect ang tamang taxable year. Sa illustration natin, year 2024. Piliin natin ang no sa amended return at no ulit sa short period return. Sa item number 6, dahil ang halimbawa natin sa video na ito ay para sa isang mixed income earner, ang pwedeng combination na pipiliin ay single proprietor or professional and compensation income earner. Para sa alphanumeric tax code or ATC natin, piliin ang mixed income graduated income tax rate. For item number 13, i-click ang no kung hindi po kayo nag-claim ng tax credit. Sa civil status, piliin natin ang married. Then let's say for example, walang source of income ang spouse. Then i-click natin ang no sa item number 19 and i-click din natin ang no sa special preferential rate. Ang preferential tax rate ay isang uri ng tax rate na binibigay na special benefit sa mga taxpayer na usually lower ang tax rate compared sa regular graduated tax rates. Next ay piliin ang tax rate. Makikita natin na dalawa ang pwedeng pagpilian depende po kung ano ang pinili mo at the beginning of the year. Also, check nyo na lang din kung ano ang nasa COR. Ibig sabihin ng graduated rates, gagamitin natin ang graduated tax table while 8% rate naman ay para sa simplified filing dahil hindi ka na din magfa-file ng 3% percentage tax unlike sa graduated rates na need pa rin i-file. Sunod ay sa item 21A. May dalawang option for method of deduction. Sa personal case ko, mas prefer ko ang itemized deduction dahil mas nakakatipid ako. Dito, kailangan nakalista or itemize ang mga expenses na for deduction. Conversely, optional standard deduction naman if prefer po nyo ng simplified computation. For background information of spouse, hindi ko na i-discuss. Hindi ko na din i-fill up dahil declared as no income ang asawa. Sa Part 5, Computation of Tax, dahil ang taxpayer natin ay isang mixed income earner, ilalagay natin una ang pangalan at tax identification number ng employer. Next ay gross compensation, income, and taxes withheld. So sa illustration natin, ang assumption natin ay equal ang naging taxes withheld from compensation versus sa tax due ng compensation income based sa Form 2316. So, lalabas ang gross compensation sa item number 4. Then, input natin ang non-taxable compensation tulad ng 13-month pay. After which, lalabas ang tax due from compensation income. Proceed naman tayo sa schedule number 3. Which is sa pag-input po ng gross sales natin for the year. Then, input din po natin sa item number 9, any sales return, allowances, and discount. Then, input natin sa item number 11, ang cost of sales. Take note na ang cost of sales po ay direct cost sa sales natin. Sa Tagalog, ito po ang puhunan natin sa mga nabenta. Sa item number 13, makikita natin mamaya, ang 114,000 ay total na mga input sa part number 5, schedule 4, item number 18. Sa number 19, halimbawa, ang taxpayer natin ay may gain sa pagbenta sa investment niya sa cryptocurrency. Assuming na hindi related sa business operation ang pagbenta ng cryptocurrency at hindi pa subject sa tax ang gain. I-declare natin ito sa number 19. Kaya ang taxable income from business, which is sum ng number 18 and number 22, ay 189,500. So makikita natin na ang total tax due for compensation and business income ay 52,400. For 8% flat income tax rate,
Pansinin po natin na naka-gray dahil ang pinili natin ay graduated income tax rate. Next naman ay dahil pinili natin ang itemized deduction, proceed tayo para mag-fill up ng mga expenses na allowed as deduction sa business income natin. Hindi ko na po i-explain isa-isa ano itong number 1 to 16. Ang importante ay sila ay ordinary, necessary, and properly evidenced by invoices sa business operations natin. Sa item number 17 natin ay deductions na usually may withholding tax involved dahil baka inavail natin ang mga services through an agency. Kung ganun yung case, kailangan natin i-declare ang any withholding sa bayad natin sa services for either janitorial, professional fee, or security guards. Sa letter D naman po ay kung meron po kayong expenses na i-claim as deductions na wala sa listahan ng number 1 to 16 from Schedule 4. Tulad na lamang ng fuel and gas, subscription fee, communication expense, internet, at etc. Next ay Schedule 5 na para sa mga special allowable deductions na i-claim nyo from special laws tulad ng sa PWDs, Create More, and etc. Kung wala po, blank nyo na lang po itong Schedule number 5. Sa Schedule 6 under Net Operating Loss Carryover or NOLCO, gawa na lang po ako ng separate video explaining in detail ang NOLCO. Comment the word NOLCO kung interested po kayo sa video na iyon. Then, sa Part 6, lalabas ang total income tax due natin. Kung okay na, proceed to Part 7 for tax credits and payments. So, kung may prior year excess credit na allowed ng BIR for crediting, lagay natin dito. Next, considering na annual na po ito, kung nagbayad ng income tax through 1701Q, dito nyo po yon ilalagay. Take note po na for 3 quarters po ang input. Then, kung merong creditable withholding tax for item number 3 and number 4, input nyo po dito. Sa item number 5 naman, pansinin natin na naka-gray ito. Yan po yung input natin sa part number 5, Schedule 1 kanina. Nagaling po yung amount sa BIR Form 2316. Item number 6 ay kung mag-aamen po kayo ng return at nakapagbayad na po kayo nung unang return filed. So for this example, blank na lang din po natin. Item number 7 and 8 para sa foreign and special tax credit kung meron po, while number 9 ay para sa other tax credits kung meron din po kayo. So lalabas ang total tax credits or payments natin amounting to 49,500. For Part 8, skip ko na din ito dahil para sa mga may special rate along with exemptions. Dumako naman tayo sa last part ng 1701, ang reconciliation ng net income per books. Ang ibig pong sabihin ng per books ay base accounting records nyo magkano ang kita pagkatapos alisin lahat ang expenses. Take note, possible po na may pagkakaiba sa amount sa accounting records versus sa tax return dahil hindi po lahat ng expenses ay allowed as deduction, tulad na lamang sa BIR penalties. Also, for illustration, assuming nakatanggap ng interest income and dividend income ang individual, considering po na subject to final tax ang interest at dividend income, kailangan natin alisin dahil kung hindi po natin aalisin, madodoble ang tax related sa dividend at interest income. Balik po tayo sa page 1. Makikita natin ito ang summary ng annual income tax return after makapag-input ng mga kailangang data. Ang tax due ay 52,400 pero meron tayong advance payments from previous quarters amounting to 49,500. Kaya ang payable na lang po natin ay 2,900. Kung on or before April 15 tayo nag-file ng return, wala po tayong penalties. At kung may overpayment din po tayo, pwede nating ibawas. So, ang aggregate amount payable based sa mga input natin ay 2,900. Kung tapos na sa pag-fill up ng mga kailangang i-input, i-click ang Validate. Kung successful ang validation, proceed na tayo to save and submit a final copy. Pero, kung meron kang need palitan, i-click ang Edit button. Remind ko din po na mag-save po kayo ng PDF file and hard copy para meron po kayong backup.
And that's it. So kung nakatulong itong video nito, paki-thumbs up naman at paki-share na rin sa friends and families nyo. Also, meron tayong channel membership. Ang mga member ay may priority sa pagsagot ng questions nila and meron din po silang mga exclusive videos. So thanks for considering sa pag-join ng channel membership. So this is Gerard. Salamat sa panonood and I'll talk to you in the next one.